Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood dito lamang sa Punto por Punto. At sa pagkakataong ito ay may sasagutin po tayong tanong. Galing sa isang tanong na ano nga yung tanong na yon? Okay, Maria Agnes Kabasag, tanong ko lang po kung yung vlogger na nagbibigay habang nagbi-video ay may tuturing din ba na Good Samaritan? O, Brother Angel, sa'yo yan. Ang dami kaya niyan. No? So, problematic tayo dyan. Si Jesus ang nagsabi kasi dito. Mateo 6 nga bro, dyan doon. Ulitin natin do kung paano pagbibigay. Kailangan ba naka-video? Tingnan natin ha. Mateo 6 nga bro, 3, 4, 2, 2 to 4 bro. Kaya nga kapag nabibigay ka ng limos, huwag mo lang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. 3. 3. Sa halip kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Bawal nga ipaalam kahit nga sa matalik kaibigan binibidyo mo pa. So, ang nangyari kasi doon, habang binibidyo mo, against na sa turo ng ating Panginoon Kristo, wala naman yan exempted eh. Nangyari sa mga tao, paano yung ganito, paano yung ganon, hindi natin pwede sagutin yan dahil babasahin natin kung ano ang utos ni Lord Jesus na huhukom sa atin lahat. Tandaan po natin, paalala sa atin lahat, ang salita ko ang huhukom sa huling araw. Sabi niya nga, wag mo nang ipamalita eh. Binibidyo mo pa against ba kay Jesus teaching siya no hindi no po sa dami ngayon kayang ganyan naka-video na-announce pa naka-video ina-announce ayaw nga ni Jesus yun hindi naman ako nagsabi nun binabasa lang natin no so paalala po sa lahat yun bawal talaga ni Jesus yan bakit kasi magkakaroon ka ng karangalan sa tao ayaw nga ni Jesus yun gusto nga sikreto mo huwag mo na nga ipaalam ituloy mo nga sa 4 yun bro Jando ang dami kayang ganyan hanggang ngayon ginagawa yan. Gawin mo? Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang bibigay ng gantimpala sa iyo. Yan ang napakalinaw. Gawin mo nga lihim Yan dami ngayon, di ba? Si ganito. Tas minsan nga na-announce pa natin yung nagbibigay. Pero ako kung maaari, wag na lang. Kasi nga, si Jesus, gawin mo lihim at wag mo nang ipaalam. No, kasi sasabihin, para malaman ng ganito, para malaman. Sana, yung excuse na yan, sana tanggap ni Jesus. Ang wala nga exemption nakalagay naman. Di ba? May mga kasabihan, if you help others, put off your camera hide your camera first. Mayroong kasabihan ganun because totoo, Jesus mismo sinabi niya, gawin mong lihim. Binidyo mo pa, naka-YouTube pa. Tapos ang ano rito, 'di ba? Magmumukha kang mabait. Tama. Tama, sabi ni Jesus dito. Ang sabi niya, kapag pag-ingatan ninyong huwag kayong maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyong mabuti, sabi niya sa uno, kapag ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala. O yun, no? Wala kang matatamong gantimpala kung nakikinig, naririnig o nakikita ng mga taong pagtulong mo. Wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong ama nasa langit. Kaya kapag naglilimos ka, huwag mo ipagmaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa malansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Malinaw yon. Kaya nga binibidyo nila para purihin ng tao. Tingnan mo sina Erwin Tulfo, puring-puri sila ng mga tao. Pero ayaw na nga magsimba. See? Yun ang magiging problema. Yung mga Tulfo brothers ngayon, di ba? Ayaw na, yung isa, yung di ba, sino sa kanila doon, ayaw na magsimba. Pero tulong ng tulong, gustong-gusto ng mga tao kasi matulungan. Bakit? Kita kasi sa video. Yun ayaw ni Jesus. So ano masasabi natin? Ayon, no? Hindi po ayon kay Bro Angel o ayon sa punto por punto. Ayon kay Jesus, gawin mo lihim. No, kung ano man na excuse natin, sana papasa yun. But sabi ni Jesus, gawin mo ng lihim. At sabi ni Jesus, hahatulan tayo.
ayon sa kanyang sinabi at sinalita sa huling araw. Yun po, very strict si Jesus sa ganyan. Back to you, Bro John Doe. Naalala ko tuloy yung isang ano ba, nakita ko sa Facebook pa, video, lalaki, nagpa-camera, nala siya yung isang sakong bigas. Halika, kamerahan mo ko, videoan mo ko. Tapos sa pinto, siya kumatok, pak. Pagbukas ng tao, ang tao naka short lang. Tapos nakita niya may video, sabi niya, teka lang. May siya sa loob, paglabas niya, naka-Amerikana na yung lalaki. Tapos, sabi niya, dito ka. Siya, ang lalaki na nagbigay, siyang pinapunta malapit sa pinto. Tapos siya yung nasa kabila. Siya yung naganyan ng bigas. Picturean mo. Pag picture, ang nagbigay, siyang nagmukhang binigyan. Ice cream. Siya yung nagmukhang binigyan. Tapos, pagkatapos niya, kinuha niya yung kanyang sako ng bigas, tapos nagpasalamat siya, nag-shake hands, pumasok siya. Sa video, nagmukha siyang siya ang nagbigay, pero yung nagbigay ang nagmukhang ang nagmukhang binigyan. Ayun, yun ang sagot ni Brother Angel, no? Ayun, sa mga nagbibigay diyan, no? Kung sakali gusto niyo magbigay ng tulong, wag na sanang i-video. Wag sanang i-video. Okay siguro yung yung gaya ng ibang mga prank na yung nagdadamit ba ng baliw, tapos may dalang turotot sobrang lakas, tapos yung mga tao tatalon, syempre nakapurwisyo siya, di ba? Magagalit yung mga taong yon, papahabol siya, pero at the end ibigyan niya ng pera. Kumbaga is lang yun katuwaan lang yun, no? Para hindi magalit yung tao na kanyang ininis, bigyan niya ng pera. Okay lang yun. Kumpara doon sa nagbibigay ka ng tapos nagpapa-video ka. For me, hindi maganda yun, no? Kasi parang kang tatakbong mayor. Bigay ka ng tulong yung walang nakakaalam. Yun, di ba? Yun nasabi sa Mateo. Bibigay ka na kahit yung pinakamatalik mong kaibigan di niya alam. Gano'n lang yun. Kaya yung bibigay, okay lang yung halimbawa, yung isang pulis na vlogger, di ba? Nagdadrive siya, makakasalubong niya yung mga driver na ang helmet sira-sira na. Tapos papalitan niya ng bago, okay lang yun. Kasi natagpuan niya naman yun natagpuan niya naman yun. Nakita niya na kailangan palitan. Yun. Pero yung nabibigay ka ng tulong, gaya ng halimbawa, babalagyan natin pagkain, mga puloy, bibigyan mo ng pagkain. Hindi, mas maganda siguro ibigay trabaho. Yan ang pinakamagandang tulong doon. Trabaho. Kung sumakay ka ng habal-habal, tapos magkano pamasahe? 40, yung pera mo 50. At pamasahe po, wag mo nyo lang suklian. Nalala ko dati, sumakay kami ng habal-habal, sakay ko si Divine. Kami lang daw ni Divine, sa kabilang habal-habal si Lisa at si Michael. Ako naman, nakaga ko lang si Divine. Sa bigat ko pa lang, doble na Sabi ko sa kanya, bro, sabi niya sa kanya, para siya kasi yung kabilang driver, 2, 40 yun, sa kanya, 1, 20 lang. Sabi ko naman, bro, okay lang yun bro, ituring mo lang akong 2. Sabi ko sa driver. Mayag siya. Tapos, binigyan ko siya ng pamasahe, hindi ko pa hiningi yung sukli. Hindi, walang nakakaalam no. Ngayon ko lang sinabi sa inyo. Ayun, okay lang yung ganun, di ba? Isa nagbibideo ka, bibigyan mo ng ganun. Hindi tama yun. Okay, maraming salamat po and goodbye.